Ang nagdadalamhati ang kaluluwa ko, at igib ng kapanglawa itong aking puso. Ako'y naluluo sa pasan kong bagabag. Ipirin mo ako, lakas ay igawan. Minsan ba? Ang nagdadalamhati ang kaluluwa ko, at igib ng kapanglawa itong aking puso. Ako'y naluluo sa pasan kong bagabag. Lipirin mo ako, lakas ay igawan. At iyak ay magtatagal ng magmahal, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal ng magmahal, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Nalalaman mo, ibig ko'y di lingid sa'yo. Kalugdan mo ang tiwala ko at iligtas ako. Iyong tinutunghan ang aking pagdarandam. O Diyos, sa'yo lamang umaasa akong mainam. Ang iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Ang iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Lubhang nagdadalamhati ang kaluluwa ko, at igib ng kapanglawa itong aking puso. Ako'y naluluo sa pasan kong bagabag. Lipirin mo ako, lakas ay igawan. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Espiritu na nalalaman mo, ibig ko'y di lingid sa'yo. Kalugdan mo ang tiwala ko at iligtas ako. Iyong tinutunghay ang aking pagdaramdam. O Diyos, sa'yo lamang
ako mainam. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Dumami man ang suliranin, ako ay iyong hanguin. Hindi na ako magdadaig, dahil sa'yo'y mananalig. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Dumami man ang suliranin, ako ay iyong haguin. Hindi na ako madadaig, dahil sa'yo'y mananalig. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit galak ay dumarating. Galak ay dumarating. Galak ay dumarating sa umaga. Noon, maraming salamat po sa hapong ito na kami po ay magkakaroon ng Sabado Tanungan. Panginoon Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, Panginoon. At kayo po ang manguna sa aming puso at ang aming isip ay ayusin niyo, linisin niyo po kami, Panginoon Lord. Hugasan niyo kami ng inyong banal na dugo, Panginoon Lord. Kayo po ang manguna sa buhay namin. Papasalamat kami sa buong maghapong trabaho, Panginoon, at iningatan niyo kami. Kayo po ang manguna sa amin. Kulang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano yung huling trumpeta bago dumating si Kristo? Parang ganito yan last chance mo. Yung literal na maririnig ng bride. Ang tunay na bride, very sensitive siya. Hindi naririnig ng mundo. Tanda mo yung, ito ay parang tinawag na secret rapture, di ba? Sikreto to sa mundo eh. Yung lantad na rapture, yung second coming of Christ. Yan, church age. Yung dulo niya rapture. Tignan niyo to, rapture yan. Sikreto yan. Pero yung may rapture din dito, yung pagbaba ni Kristo. Di lang na-drawing. Wala yata may drawing yan. Madalang na tuturong tinawag na rapture yan. Para yung may huling trumpeta yan. Yung Laodicea at saka... Yung 1 Corinthians 15:52. Oo. Sa Corinto nasulat yung huling trumpeta. Sa Thessalonica, trumpeta lang. So yung trumpeta, pwedeng huli, pwedeng hindi huli.
So may mahabang trumpeta. Yung buong church age, mahabang trumpeta yan. Yung maliliit na trumpeta, tipo yan sa individual. Yung huling mahaba, yan yung mahaba, yung last days. At yung pinakahuli talaga, yung final warning. Tribulation, church age yan. So yung huli niya yung parang kay Barbanam, yung Revelation 10:7, paliwanag nila kay Barbanam. Dito sa kabila ng tribulation, secret ang rapture na to. Kaya yung 10:7 dito, lang yan eh. Hindi yan na main paliwanag. Precursor lang yan. Dito sa kabilang ng tribulation, sa dulo ng 7 year, yung may huling trumpeta dyan. Pag nag-rapture dyan, literal talaga. Tingin nila alien abduction. May mga pelikula nakita ko lumulutang yung tao paakyat. So, ang lumutang yung mapapatay. So, yung maiiwan, ready ba pamilya nyo? Para bigay buhay para sa to prophet message. Alam ba nila yan? So, ang huling trumpeta dyan, actually, parang final warning, final call. Wala ka nang magagawa yan. Ang pwede natin turing salitang final sa atin yung ngayon. No? Ngayon ng araw ng iyong katapusan, kumilos ka na, magpahukom ka na, magpa-training ka na sa pamilya mo. Kasi, maikli lang ang panahon. Kaya mabilis siya tumakong panahon, lumalaki ang anak natin eh. Tumigas din ang puso. Yung tigas ng puso ng anak natin ay yan na para wala ka ng oras kasi umihirap yung pag-assert ng training. Habang maaga kailangan magtanong na magkonsulta na. Nire-review ko yan doon sa isang session na pag may nakita kang di maganda sa kabataan, yun lang ba ang problema? Hindi. Tip of the iceberg yan. Pinakaugat ng problema yung magulang. Walang offensive reckoning tanong. So, meron siguro sa school, meron trabaho, meron sa may sakit, meron. Pagdating sa spiritual na training, walang tanong. Kumpiyansa, Laodicea. Para sa kanila yung final word, trumpet warning. Tayo dapat nag-warning sa tao. Tayo dapat nagtutrumpeta. Dapat iniihip natin trumpeta. Yung 2 Corinthians 14 verse 4. 2 Corinthians 14. Saan nakaposition to, Brother Francis? Second coming, dun sa dulo ba to? Ang Sakaraya 14, may dalawang part yan. May part yan ng millennium. May part yan ng dreadful day of the Lord. Nakita niyo yung tribulation. Hindi natin sabayan na Day of Atonement. Kasi may kwento siya sa Jerusalem. Makakati ang Jerusalem. No, yung mga tao, mapapamak. Tapos, meron nuclear bomb. Tapos si Kristo bababa. Yung Panginoon daw bababa. At lalabas yung tubig ng ilog ng Eden. Yan yung unang part eh. To verse 8 yan eh. May yung verse na ginagamit sa end time. It shall be light in the evening time. Yung evening time, dilim na yung buong mundo. May liwanag daw, lilitaw. Liwanag sa Kristo yun. Ginamit nila sa end time message yan, okay lang naman. Pero hindi doon ang ultimate. Ang ultimate ito. Tinanong sa akin ito ni Jason, no? Tingnan mo yung Holy City sa Millennium. May lumabas na, kala mo pyramid. Tubig yan. Ilog yan. O buti nalagay sa name. Bargan sa drone niya. Wala yata nagtuturo yan sa buong end time. Naabangan ko. Baka nabasa ni Jackson, no? Pero hindi niya napag-usapan. Hindi ko nakita yung title na contender na yan. Nasagi-sagi. Si Barbanam nasagi rin yan. Pero walang detalye. Meron akong detalye yung video niyan. Yung rivers of... So, itong tubig na lumabas, isa yan dun sa Zechariah 14. Mahati raw yung bundok. Hindi na nakadrawing dito. Yung bundok ng Olibo, inapakan ng paa niya. Pagbalik niya,
So sa second coming niya, mahati yung bundok ng Olibo. May tubig lalabas sa Jerusalem, dadaan doon sa hati ng bundok. At ang disyerto, lalagyan niya ng tubig. Okay. Itong nakalipas lang, may nagkakaroon daw ng ulan tubig sa disyerto eh. Pero sabi natin, ano lang yan? Foreshadowing lang, forerunner lang yan, warning lang yan. Kumpeta lang yan. Katubusan ng topic natin, letter C, ang katubusan dito, Judgment of Nations, tsaka yung Armageddon. Nakita nyo Armageddon, katubusan yung application ng katubusan. Nakita nyo yung Judgment of Nations. Wala na eh, hatulang ka na lang eh. Kung ano yung dapat mong nagawa, dapat nagawa mo na. Yung Great White Throne, yung hinagi sa lake of fire, bago mag-eternal age. Parallel yan eh. Itong Judgment of Nations at yung Great White Throne. So nakita niyo yung apoy mundo, pero hindi man buong mundo maapoy. Kamali lang si God, dapat nasa tribulation yan. Lake of fire yan, ha? May rebellion sila. White Throne sa atonement niya ng Human Creation Week. Yung kabilang atonement, Church Ages atonement yan. Itong atonement na to, Human Creation Week. Yung una ko pong tanong, parang clarification po. Ano po yung second coming? Yun po ba yung rapture or yung pagbaba niya po pagkatapos po ng marriage supper of the Lamb? Yun po ba yung second coming? Second coming si Kristo yung nakasakay sa kabayo. Of course, sa bride, second coming, isang second coming sa buong mundo yan, no? Si Jesus Christ bumababa sa kayang kabayo. Kasama niya yung bride. So, para sa buong mundo yan, rapture. Yan, second coming para sa bride. Kumbaga maunang second coming. Actually, bago pa nga sa rapture ng bride na katawan, 7 thunders. 7 angels. May dapat sa puso natin may second coming na eh. Ang tawag dyan yung progressive word. Nakasakay ka sa progressive word. Nakakasabay ka sa progressive word. Ibig sabihin, bereyan ka. Siyempre, pag bereyan ka, na inaalam mo yung latest. Kunwari, latest natin, may communion tuwing mahal na araw. Kasi nasa Bible yan eh. Latest natin, yung pamilya kailangan may assert authority, may training, kailangan magpa-train, may hukum ministry sa church. Yan ang present truth, no? Yan ang progressive truth ngayon. Kailangan sumabay ka kasi yan yung spiritual rapture. So yung rapture ng dito sa drawing, supernatural rapture, yung katawan natin magbabago. Pero sa loob ng church ages, sa buhay natin, type natin sa buhay natin, kailangan natin may spiritual rapture. So yung kailangan lumalago ka sa word. Pag di ka lumalago sa word, sabi ni Pablo, bansot ka pa. O hindi man niya binanggit, ako magbabanggit, maiwan ka sa rapture. Sabi ni Pablo, pag bansot ka pa, baby ka pa, hindi ka marunong masyadong magrunong sa salita. Pero pag ang nasa edad na kwalipikado yun sa rapture, ay kumakain ng karne. Ang karne hindi lang dahil malalim yung pinakinggan mo, inunawa mo. Kailangan bilang berya na patunayan mo sa Bible at sinishare mo. O hindi na nabanggit si Pablo ay may nabanggit si Pablo. Ang karne, tuturo na kayo. By the time you ought to be teachers, you have need of milk again. So dapat ang target nyo, makarating kayo sa 2B ng EA. No? Atonement. Ang meaning ng atonement, pagkatapos ng trumpeta, tumugon ka. Di ba, umiyak ka sa trumpeta. Karapat dapat ka sa atonement. Ang atonement tawagin natin justification. Justified ka na ba? Pamilya mo ba justified? Kung sasabihin, amin ninyo, hindi pa eh.
kumilos kayo, hindi yung patumpik-tumpik, saka na. Justified na ba kayo? Nagtuturo na ba kayo sa iba? Ay, ang anak ko meron ng tubi yan. Of course, nagtatanong ko ba kung perfect na ba yan? Justified ka na ba? Justified na ba yung pamilya mo? So pagtapos mo ng trumpeto, nakinig ka, umiyak ka, napigati ka, nagsisi ka. Yung pagsisisi, pre-iyak yan. Then pagdating sa atonement, justified ka na. So tumawid ka na parang Passover from death to life. So nagtutrumpeta ka na rin sa iba. Dati ikaw yung tumanggap ng trumpeta, ngayon ikaw yung nagtutrumpeta sa iba. Sa mata ng Diyos, narating mo yung meron kang nararating na atonement. Hindi ba sa fall feast, sa trumpets, ang pagtunog ng trumpet sa pista ng Israel, month of Tishrei on the 7th month. Okay, so pagtunog ng trumpet, ang pagitan niyan, it's atonement. Leviticus 23, kung di ako nagkamali, it's 27 o 34 ata yun. Sinabi, on the 15th day of that same month of Tishrei. So, may binabanggit kasi doon, Brother Francis, na 10 days of repentance. Mula ba doon sa pagtunog ng trompeta, magsisimula yung counting sa Israel ng 10 day of repentance. Kasi yung atonement, alam naman natin, yung may tabernacle, nandiyan yung high priest, kumukuha ng dugo yan, iwiwisik yan doon sa loob ng templo, sa holy place, sa holy police. So, yung time na yun, saan ba kukunin yung 10 days? Mula ba doon sa umpisa ng trumpets hanggang bago dumating ng atonement? Diyan ba yung sinasabi ng Israel na yung kung saan ay may pighati ang puso ng bawat buong bansang Israel dyan pagdating ng atonement. So type yun. Tinitingnan ko dyan kasi yung parallelism natin sa spring, di ba? Kamatayan ni Kristo hanggang resurrection. So, bago mag-15th atonement day, saan mo kukunin yung 14th day? Saang tipo ng talagang kamatayan ni Christ? Doon ba sa 14th day? Pwede rin bang kunin dyan sa month of Tishrei? Yung 14th day, which is the type, parang type ng Passover bago mag-atonement kasi, or atonement mismo. Kasi 10 days maglilinis di ba? O doon sa 10 days yung atonement type ng Passover. Ang ganda ng type. Sana makita nyo, no? Sana makita nyo yung mirror image. O yan. May 7 days yung unleavened bread. May 7 days yung tabernacle. Sana may nakapansin yan, ano? So mirror image na sabi mo, Brother Francis, yung fall season is a mirror image ng spring. Kumbaga, kung ano yung tama. Meron doon sa fall, it's the same pattern na meron doon sa nag-umpisang spring. Tama. Yan ang sinasabi alam mo, ang ganda-ganda nito. Ewan ko nakita ng Hudyo to, no? Pero, mayroon bang denomination nakakita nito? O sa end time, sure ako, wala kasi galing ako sa end time. Wala pa akong nakita kahit Messianic Jew, Francis, na nagpapaliwanag ng ganun. Yung Messianic dapat nagtutubi tayo sa kanila. Lalago kayo mga kapatid. Kunwari, lukewarm kayo. Basta subukan nyo lang magtubi ka itong topic na to. Siyempre bago to Bagong revelation to Nandyan na yan. Matagal nang nakasulat yan. Libong taon na. Pero ngayon lang may nakapansin. Siguro may nakapansin ko kilala. So, ito pansinin natin. Yung Passover at yung atonement, parallel mirror image. Yung unleavened bread, saka yung tabernacles, 7 days. Malalaman mo yung birthday ni Christ. Naaabot ng Messianic sa napapakinggan ko sa nila. Na-explain din nila yung tinatawag na atonement and then tabernacle, Feast of Tabernacle, and then 7 days Feast of Tabernacle, di ba? Yung dating din, nakukuha rin nila yung date kasi nakalagay din naman kasi sa Bible sa Leviticus. On that 15th day, that's atonement day. And then pagdating ng 16, yung day of 16, parang may nakukuha din sila, pero hindi masyadong malinaw. Sabi natin lahat yan, stepping stone, kailangan nga maging pera yan Kung wala kang baya sa iba.
Unlike dito sa spring, no, sabi mo nga mirror image ang fall feast dito sa spring feast, no? Like if the tabernacle have a 7 days feast of tabernacle, may tipo rin, sakto rin talaga, no? 15 Na unleavened bread. tabernacle. The 7 days unleavened bread. Diba? On that 15 atonement. On that 16 tabernacle na yan eh. Feast of tabernacle na. Tama? Tapos on that 17, start na yun ng Feast of Tabernacle days, di ba? 16 pa lang, 16 pa lang tabernacles na yan. 15. Atonement? Atonement? Atonement ang 15 eh. Kasunod ng atonement, magsimula ka na ng 7 days. Parang Passover. Kasunod niyan 7 days unleavened bread na. So ibig sabihin, pagtungtong ng 16 ay start na yon ng 7 days Feast of Tabernacle. So sakto sa 16. Kung nakikita niyo itong first fruit, nasa loob yan ng unleavened bread. Lalo ng panahon ni Kristo. Ang panahon ni Kristo, diyan nabuhay si Kristo sa first fruit eh. Nasa loob yun ng unleavened bread. Pangalawang araw ata, ikatlo, sorry. Tama, pangalawang araw sa unleavened bread. Ikatlo mula Passover, pangalawa mula unleavened. Yes, unleavened. Then, so, tinuturo natin sa communion 2006, yan yung birthday niya, supernatural birthday niya. Yan yung ultimate birthday dapat natin i-celebrate. Sabay-sabay tayo kumbaga dahil sa communion. No? Pero, kung titignan mo yung mirror image, physical birthday ni Christ. Physical baptism din niya. Physical indwelling ng Diyos sa katawan niya. Sa River Jordan. So that the supernatural birth of Christ parang tipo rin sa kung ano yung nangyari sa kanya. Supernatural birthday of Christ. Yung nasa loob, yung first fruit nasa loob ng unleavened bread. Malalaman mo yan ang physical birthday of Christ. Dahil mirror image eh. On that month of Nisan, on that 14th day, kinatay siya dyan sa Passover na yan, di ba? Kinabukasan 15 ay start ng unleavened bread. So sakto doon sa fall, no, sa Feast of Tabernacle, after atonement, then Feast of Tabernacle ng Passover. Ang atonement ay kapantay ng Passover. Kinabukasan 15, kung paanong start ng unleavened bread sa 16, sa tabernacle, start na rin ng 7 days. Pagkatapos ng communion nyo 7 days. Ang Feast of Tabernacle parang communion din. Na ang pagkakaiba doon sa pudyo, masaya doon sa tabernacle. Dito sa unleavened bread, solemn, parang panahon ni Moses, malamlam ang mukha dahil namamatay mga tao sa Egypt, mga panganay sa Egypt. Kung sa bagay, hindi ko sinabi nag 7 days sila dyan. The next day, umalis na sila eh. Sa promise land na nila ma-celebrate yung 7 days. So parang may 7 days, yung isa malamlam, yung isa masaya. Ang masaya dito, yung sa spring ba? Feast of Tabernacles. Feast of Tabernacles masaya. Sa spring ano yan eh. Pag nabasa mo Holy Convocation, medyo seryoso yan. Ang dalamati actually nagsimula Passover eh. Dito sa trumpet. Dito sa trumpet yung dalamati. Sa trumpet pa lang nagdadalamati ka na eh. Atonement, natubos ka. Tabernacle, magsasaya ka. Pero sa type na ministry ni Christ, ministry na yan. Pwede rin bang kunin natin yung significant type? Kasi may mirror image nga tayo, di ba? Halimbawa, pagkatapos ng Passover, di kamatayan ni Kristo, di dalamhati yan. Parang katulad sa nangyari sa mga apostles, disciples, gumag-Pentecost, di ba nagdadalamhati sila? Kaya dito rin sa time ng fall, pagtunog ng trumpet, parang yung tanong ko kanina, doon ba parang pwedeng kunin yung type ng dalamhati dyan, yung ang tawag nila 10 days. Pwede rin ba yan yung significance type ng before Pentecost, yung nagdadalamhati sila pagkatapos ng kamatayan ni Kristo? Pwede rin ba doon mangyari yan? O after ng
atonement. Yung So, dito Pentecost rin, na masaya, medyo masaya. Hindi, yung dito sa trumpet na una yung dalamati. o sa trumpet nga. So, sa atonement yun yung huling dalamati mo. Nagka-transition ka na from dalamhati to katubusan. Pagtas sa katubusan, kasiyahan. Para sabi sa Bible, di ba? Weeping may endure for a night. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ganda pala play yan. Galak ay dumarating sa umaga. Yung pag-iyak, trumpet. Automate yung huling iyak. Then, Feast of Tabernacle, galak ay darating sa umaga. So, personal na yan. Application na sa tao yan. Makita nyo yung type sa tao. Dapat may type din sa pamilya. Dapat may regular kayong luhod iyak eh. So, pre-iyak din pero pang pamilya, tawag ko na lang luhod iyak. Pamilya luhod iyak. Although pwede isang tao nag-luhod iyak, Pamilya luhod iyak. Pamilya pre-iyak. So, gawin niyo yan. Aspeto lang ng prayer. Pampamilya. Trumpet to atonement. O kung gagawa niyo yun sa pamilya, yung pamilya niyo, tinatawid niyo mula iyak papunta. Normally, pag pumupunta tayo sa church, galak tayo eh. May sabi nung masakit. Sana makuha niyo yung mensahe, no? Kung diretso kayo nagsasaya, bayad na ba kayo? Ano yung bayad? Ganito. Nagsikap na ba kayo? O parang wala lang. Nilustay nyo lang yung oras nyo, yung bakanteng oras nyo, walang reckoning. Hindi nag-wordly. Naglibang-libang, nag-games, kung ano pa. Kinatututo na salitang sanlibutan eh. No? Yung salitang sanlibutan na may narinig kang isa, hindi yung isa, marami yan. Pag nakakita ka ng isang daga, gusto isa lang yan. Maraming pamilya, nakakita ka ng isang ipis. Hindi lang isa yan, isang batalyon yan, nasa bahay mo. Pero nakakatakot, malaman mo gaano karami sila. Kailangan, pamilya, luhod iyak kayo. Bago tayo pumunta sa anniversary, mag-luhod iyak kayo. Tama, mag-celebrate anniversary, pero kailangan kunin mo yung mensahe. Kasi tama-tama yung anniversary, nasa Taglagas eh. Tama-tama sa pista ng Israel yung anniversary eh. Kunin nyo yung mensahe. Ituro nyo sa isa't isa. Then bukas sa family, lumuhod, iyak kayo. Lumuhod, pray, iyak. Maglista kayo. So parang pray, iyak na hindi mag-isa. Nabere yan. PTA na to, lista. LCM, PTA. Sulat nyo yung mga pagkukulang nyo. Aminin nyo. Sa mata ng Diyos, atonement yan. Bakit? Kinukumpisal nyo yung kasalanan nyo sa Kanya eh. 1 John 1:10 o 1 John 2:1. We have an advocate. Yung 1:10 inamin mo. May mali ka. Yung 2:1, yung bere na amin, yung utang sa hukuma, utang sa offensive. Hindi yung invento mo lang na utang. May nag-iimbento lang ng sariling kasalanan eh. Yung talagang kasalanan sinabi ng manggagawa, dapat mong gawin, hindi mo ginawa, no? So, atonement yan, iniyak mo. Then, pag nagawa mo yan, o sabihin natin, may isang linggo yung kayong gawin yan, o 10 araw, o simulan ngayon, 10 araw ba? Ay, tama, kulang na sa 10 araw. Yung mula ngayon, kulang na sa 10 araw eh. Mga 9 days na lang tayo. 9 days na lang tayo na anniversary na next week, di ba? So, wala nang 10 araw. Simula ngayon, luhod, pray, iyak. Kung gaano ba kayo kataimtim, kamadamdamin. Apply natin yung atonement, trumpet atonement sa buhay natin. Then, dapat tayo mag-Feast of Tabernacles. Ibang anniversary, Feast of Tabernacles, yes. Kaso ang break, hindi yan sa tanghali ang break time. Dapat smooth transition kahit So, ibig sabihin, gabi na, pag nag-cell group na, doon kayo mag-Feast of Tabernacles. Pagtapos ng report sa cell group, lipat-lipat. Hanap ng ka-sharing. Feast of Tabernacles. Sa gabi na yung kantahan, yung ano na talaga. Blowing na. Hindi kantahan, cell group yun. Yung kantahan bago pa mag-cell group, yung kantahan singit-singit sa mga
handog awit sa buong araw. Pero sa dapat nga kung ano yung, kung may hukom class dati dapat Isabihin related yung dapat hukom boot, class na boot activity. by, parang ano na yan eh, cell group na boot by boot, yung camp, parang gano'n. So kung dati Sunday night ang nag-enjoy lang tayo ng evening service sa nakaharap. Ito dito natin sa gabi sa anniversary lang naman. Dito natin sa gabi gawin yung Hindi na Feast of nakaharap. Tabernacle. So, ibig sabihin, face-to-face na ng bawat kapatiran yan. Oo, nagdumadayo talaga. Pero hakbang lang yan. Kasi cell group lang yan eh. So, yung cell group, parang malaking kumpul, no? Pero, dayo-dayo. So, magkakaroon ng maliit na kumpul dahil sa dayo-dayo. Pero, diyan ko na dapat bantayan na walang wordly sisingit. Maliit na Feast of Tabernacle yan. The next day, dapat tuloy pa rin yung Feast of Tabernacle sa DVBS sa bahay-bahay. Sabihin, dapat tuloy yung house to house para bumalik kayo sa Pentecost. Meron lang papakita ang bagong revelation. Di ba meron tayong Pentecost? 7 weeks yan eh. Kung i-mirror image mo yung Passover Unleavened Bread sa Atonement Tabernacle, parang may usli pang mga araw yung Feast of Weeks papuntang Pentecost. Tapos kung titignan mo sa kabila, pagtaas ng tabernacle, wala na eh. Mga malilit na yung last great day. No? Pero asan ang usli nung nasa kanan, yung fall? Ang usli niya nasa trumpets. Tignan mo sa kabila sa spring, ang umpisa niya Passover. Tama. Pero tignan mo sa kabila, yung atonement, hindi naman yan ang umpisa niya eh. Nasa gitna na yan, padulo na yan eh. Tabernacle na yung pinakadulo eh. Ang tabernacle na lang, di ba? 7 day, 8 day, iba na yun eh. Kaya nga, ibig sabihin, itong tabernacle, wala nang kasunod yan. Yung kasunod niya parang special na lang. So, ang usli ng fall, nasa trumpets. Hindi ang ganung kahaba kumpara sa Feast of Weeks. Kasi Feast of Weeks, almost 2 months yan. So may usli, pareho silang may usli, pero yung usli nila nakikita sa gitna. Nako Barlitz, hindi yung usli niya sa dulo rin. Ang usli ng paso, ang spring, ang usli, pag siyang usli, lampas na lang ang unleavened bread. Ang lampas na ang unleavened bread, tawag niya Feast of Weeks. Hindi simula sa first fruit yun eh. On the morrow after the Sabbath. So, unleavened bread, start na yun ng 7 weeks. Sorry, may kukorek ako malis yung sinabi ko. Ang first fruit yan na simula ng Feast of Weeks. Yun ang start. Hindi naman laging ano yan eh, na sa unleavened bread. Nasa loob pa rin siya na unleavened bread, pero gumagalaw yun sa loob ng 7 days. Kasi on the morrow after the Sabbath, after you've entered the land, no? O sabihin natin, baka may tsamba na batay sa unang ani yan eh. Tomorrow after the Sabbath, that is first day. First day of the seven unleavened bread. Laging Sunday yan. Laging Sunday itong first fruit. Sunday yan. First day yan. Tomorrow after the Sabbath, laging Sunday. So, pero gumagalaw-galaw yan. No? Sa panahon lang ni Kristo yung first fruit kadikit nasa loob ng unleavened bread. So, may another mensahe, no? Sa Passover na ituturo yan. Ayun yung tinatawag ng pero mga Jewish itong first fruit, ang still, high day na yan, unleavened bread yan. Yung first fruit, hindi na tinawag na high day, hindi yan nagkasabay nga eh. Magkadikit lang yan sa panahon ni Kristo. Pero pag hindi panahon ni Kristo, hindi yan nakadikit. Pero ang gusto kong fokusan, yung nagkadikit, siguro wala pang, hindi ko na naulit banggitin yan. So, ang gusto ko sabihin, itong first fruit, ito is simula na 7 weeks. Kaya mapunta sa Pentecost. Pentecost is 7 weeks plus 1. 50th day. Pente is 50. 49. 50 is, 49 yung first fruit. Weeks, Feast of Weeks tawag dyan. 7 weeks. Itong 7 weeks, ang kakambal niya dito sa mirror image, trumpets.
Kailan nag-start yung trumpet? Going to atonement. Anong petsa nag-start ang trumpet? First day? First day. First day din. First day of the 7th month. So almost 15 days bago mag-atonement. Mhm. So mas mahaba yung first fruit na usli kaysa trumpets. Pero it's safe to say, itong first fruit, papuntang Pentecost ay type ng church ages and tribulation. Itong trumpets, type din ng church ages. So, 7th day, di ba? So, papuntang tribulation. Itong Pentecost, tatapi ko to sa spring, no? Type yan sa tribulation. Sabihin ko sa inyo, sa Pentecost, dyan bumaba ang 10 Commandments. Pero sa Book of Acts, dyan bumaba ang Holy Spirit. Coincidence? O may messianic nang nakapansin yan? O kung may end time nakapansin yan? Ibig sabihin, on that 50th time of Jubilee. Jubilee, nalamin pa nila naman yung Jubilee. Okay? Doon ibinigay ang 2 tablets kay Moses. Sa Oo, pero so 50 days. Pero yung Jubilee, kahit nga itong 7 weeks, may type din sa 70 weeks. Yung 70 weeks, parang dinudugtong-tungtong ng Diyos para makita mo yung kabila eh. Mhm. Si Pentecost type din sa last week of Daniel. Type din sa second coming of Christ. So itong trumpet mirror image niya, itong atonement mirror image niya. Ito yung Sinasabi ni Christ nung kanyang earthly ministry, may sinabi siya, no days, no hour, yung kanyang pagbabalik. So yung kanyang pagbabalik kasi merong time ng rapture at meron sa dulo ng tribulation, second coming. Ito bang sinabi ni Christ na no days, the hour, yung kanyang pagbabalik except the Father. So itong sinabi ni Christ na walang nakakaalam, pero sa mga tulad ng mga messianic, tulad ng mga messianic, sinasabi nila na talagang ang pagbabalik ni Kristo ay tatama sa panahon ng new moon. Ibig sabihin, sa time ng trumpets, sa time ng 7, sa time ng Tishri, simula ng fall season, sa rapture. Yung first blowing of the trumpet, shofar, yan ata yung Tikiya Gadola eh. Tapos yung dulo, 7 trumpet, parang yun, isa rin yun. Final coming ni Christ. Na sinasabi niya na walang nakakalam except the Father. Pero sa paliwanag ng iba, na katulad ng mga messianic, sinasabi nila, kaya meron nga darating na 23rd. So doon ba talaga magkaganap? Possible na talagang sa trumpet, kasi ang rapture trumpet talaga eh. Alam natin yan, kahit sa ating bride. Ang hudyat natin ng pagparito at pag-agaw, trumpet talaga. Kaya tama yung sinasabi din ng mga messianic. Kaya lang, sinabi ni Christ, walang nakakaalam. Hindi na, ang ibig sabihin na walang nakakaalam, hindi mo alam kung ito na bang teaser na darating ngayon yan. Or sa susunod, o sa kung kailan, parang gano'n. Pero ang ibig sabihin, sa time ng trumpets talagang magaganap. Kasi 3 na lang ang hindi nagaganap, 4 naganap na, Passover, first fruits, Feast of Weeks, tapos na yung 4 eh. Ang hindi na lang nagaganap, itong sa fall season, fall feast. Yung trumpets, atonement, at saka tabernacle, 3 na lang yan eh. So ang pagbabalik ni Kristo, just to continuity, yung talagang katuparan ng pagparito ni Kristo, it's a trumpet talaga. Tama ba yun, Brother Francis? Sa paliwanag din ng iba? yung paliwanag ng iba, posibilidad yan. Pero may nga kung puro kung naintindihan yung tracks ko, yung Passover, unleavened bread, first fruit, yan ang tunay na birthday, hindi lang ni Kristo ng bride. Lahat ng bride, kasi sabay-sabay di ba? Birthday ng Sabay. lahat. Sabay. So, resurrection yun eh. Oo. So, yan ang ultimate birthday na dapat mas sineselebrate natin yan. By Revelation Hindi kamangmangan. Maraming nag-celebrate birthday, puro kamangmangan eh.
So, ang physical birthday natin, type ng fall. Diba, may tracks tayo niyan eh. Communion 2006. Sa fall, pinanganak physical birthday ni Christ. Ang physical birthday natin, type sa fall. Ang spring, yan ang ultimate birthday. Mas matindi dapat ang celebration, communion yan. 7 days communion yan. Unleavened bread. Mas matindi dapat ang celebration ng supernatural birthday ni Christ, which na tinuturing na rin natin birthday natin. Kaysa physical birthday natin, which is type of the fall. Pwede pa rin ba mag-celebrate? Pwede rin. Pero, dapat nag-Feast of Tabernacles tayo dito. Dapat nag-sharing tayo dito. Dapat yung birthday natin, hindi napunta sa pagano na birthday cake, kandila, wish, ganyan-ganyan. Oh. Itong communion yan, ang original, yan ang main birthday. Kung ina-expect mong mareresurrect ka, diyan ka dapat nakafocus versus sarili mong birthday. Tingnan yung mga taong sanlibutan, kahit nga nasa churches sagradong birthday ng laman ha. Kaya pag nag-imbita kayo sa araw ng birthday, pupunta yan Pag di ka sumipat sa birthday, tatampo sila So yung birthday sa sanlibutan, parang napakasagrado sa kanila. Kailangan stepping stone mo yan para mamensayan sila. Ano yung tunay na sagrado? Which is resurrection. Ng ultimate birthday. So yung physical birthday natin, stepping stone lang. Indwelling lang ni Kristo, preparation for the ministry. So pag nag-birthday tayo sa lupa, dapat pinag-uusapan natin ministry. Pinag-uusapan natin paglilingkod natin. Pinag-uusapan natin yung preparasyon natin sa lupa. Ang tanong mo, tama ba na ang rapture sa trumpet? Sabi ko, posible. Parang kontra sa unawa ko na dapat nasa spring. Spring kasi tipo yan sa pagkabuhay muli. Yung fall tipo yan sa pagkahulog. Karawang. At kaya bakit na gusto ko yung video? Hindi dahil naniwala ko rapture September 23. Kung hindi, yung keyword, may pinapakitang keyword sa Bible. Pag napansin mo, pinapakita ng Diyos sa iyo may kasunod. Parang treasure hunt na one clue leads to another. Ito dapat treasure hunt. Meron ba treasure hunt sa Bible? Meron. Matthew 13. The treasure in the field or the treasure hunt yan. One clue leads to another. Hindi messianic yung video. Panoorin nyo yung video na nilagay ko sa series. Lumubog na yan. Yung video na yan, rapture na ba sa September 23? So English yan, series yan. Hindi tingin ko hindi yan messianic Pero may mga impormasyon siya. Ano yung nagusto ko sa video? Binabanggit mo Barlito. Yung no one knows the day or the hour. Kasi ganun doon sa trumpeta. Hindi mo fix ang day and hour. Pero alam nyo ba, may sabihin ako sa inyo. Ito hindi ko nasagot kay Barlito nung isang araw. Doon sa spring, meron ding no one knows the day or the hour. Alam mo bakit? Gumagalaw yung first fruit. Hindi niya laging kadikit yung unleavened bread. Kasi yung petsa ng Passover saka unleavened bread nakasalalay sa petsa ng buwan. Pero yung first fruit nakasalalay sa araw ng linggo. Sa 7 araw sa buong linggo. Which is laging linggo. Laging first day the morrow after the Sabbath. Gumagalaw din yan. Pareho silang no one the day and the hour. You know what knows the day and the hour? Kasi kaya mas napansin sa trumpet yan. Kasi nakabatay daw sa new moon. Medyo hawig na din yan sa Passover, no? Kasi gumagalaw nga So, no one knows the day or the hour. Kasi sabi niya, itong taon na to, 2023, 24, 25, ang posibilidad na makita mo yung new moon. And new moon, hindi yan nakasalalay kung anong araw, anong oras. So yung araw at oras, hindi mo sure.
O in maraming churches, hindi lang end time, tama naman, sundin natin nakasulat na hindi mo alam ang araw at oras, pero alam mo yung season. Sabi ni Jesus Christ, no man, days and hour, kasi inhuman ang basihanan. Kung yan lilitaw talaga. Diyan ang pagparito ni Christ. Ano STDRDR, yan ay hindi lang ako, kahit ibang tao, may nakikita na connection. Kaya nga ginawa itong video, may nakita siya connection eh. Pag may nakitang connection, tayo tingnan, bilang Berean, kunin natin ang connection. Diba? So, hindi lang kay Barbaram, kay Jackson, o kay Gan. Kahit sino. Para lumalawak ang pagka-Berean natin. Basta may nakikita kang connection, uy, ang linaw nito ah. No? Kaya natin pulutin. O, anong connection? So, sa turo ng end time, you cannot know the day or the hour, but you can know the season. And the season malapit na. Paano how can you know the day and hour? Siyempre meron tayong batayan, which is yung yung Ezekiel 38, 39 war, yung peace covenant. Yun ang isa natin clue eh. Pero itong nakita niyang connection sa Feast of the Trumpets. So ang tanong ni Barlito, doon ba sa Feast of the Trumpets literally mag-rapture? Sagot ko lang posible. Pero mirror image pa rin niya yung kabila. Malaki ang conviction ko nasa kabila eh. Nasa spring. Kasi dito sa fall, meron din tayong, alam mo yung trumpet, hindi lang yan sa physical rapture. So, Barlito, binanggit ko ito kanina eh. Trumpet dapat nagpipigati tayo. Meron tayong tinatawag na spiritual rapture. So, hindi ito supernatural rapture. Ang tinatawag kong spiritual rapture, katulad ng indwelling ng Holy Spirit kay Christ, nag-start na ministry. Nagtutrumpeta na tayo, nag-share na tayo sa kapatiran, umiiyak na tayo, iniiyakan natin ng kapatiran. So, itong trumpet nakita nyo, although pwedeng tipo sa physical rapture kasi no one knows the day and the hour, ang mas maganda rito, ito yung panahon nasa lupa ka pa, kasi yung kabila dapat rapture ka na eh. Sa kabila, resurrection ka na eh. Doon may pagitay, may ikli lang. Ito mahabang pigati nito. 15 days ang pigati mo, 10 days of awe. Nag-DVS ka, nagtatrampeta ka. At parang ganito. You don't know the day or the hour, pero nag-prepare ka. Yung rap, ang pwede ko sabihin, Berlitz, ito sure ako, mas maganda to. Spiritual rapture, yung trumpet. Ang spiritual rapture, hindi ka pa physically raptured, pero ginagawa mong karapat dapat ka, atonement karapat dapat ka, justified ka eh. Bayad ka eh, tubos ka eh. So, ngayon ginagawa mo yung karapat ka, maging karapat dapat ka para ma-atone ka. Kasi ang turo ng evangelicals, si Kristo nag-atone, wala kang gagawin. May gagawin ka, take my yoke upon you. Karapat dapat ka bang ma-atone? So banggaan na kami Jason dito ha. Kasi wala, ligtas ka na ba? Kailangan mo pa bang gumawa ng iba? Tinanong niya ako doon eh. Sabi ko, Berean repentance. Ang selyo. Dadagdagan na pala natin nakasulat. By grace you are saved. And yun, tas dagdagan natin, you need to be Berean. Sabi ko, hindi na nakasulat yan. Sa loob ng faith yan ang Berean eh. So, nagpaliwanagan kami ng isang gabi. So, ito. Spiritual rapture, sure. Kung physical rapture, posible lang agama. Kasi may conviction ako nasa kabila eh. So, yung trumpet, spiritual rapture. Hindi ko tinatanggi, may spiritual rapture din para sa atin dun sa spring. Pero dito sa fall, kailangan na obligado ka pag wala ka spiritual rapture, hindi ka kasama sa physical rapture. No? Hindi ka kasama sa physical rapture pag wala kang spiritual rapture. Kasi marami siguro sa atin kumpiyansa. Walang ginagawa. Tingin niyo ba ma-rapture yung pamilya niyo? Wala kang ginagawa. Sa end time, ganyan turo eh. I-claim mo lang. Ang claim parang prayer lang. Kaya yung pamilya niya nagki-Christmas tree, nagbakanteng oras, worldly,
Claim ko ng pamilya ko, kaya ligtas na yan. Rapture na yan. Ewan ko narinig nyo sa end time yung ganyan turo. Ito, kahit sa globe pa, Level 2 meron. claiming. Baka nabanggit ni Barbanam. Pero may tamang claiming, may maling claiming. Hindi ako tutulot sa claiming. May tamang claiming. PTA na yun eh. Yung maling claiming, wala kang gagawin. O para kang baptist pa. Para kang ibang time na wala kang gagawin. Predestinado ko na eh. Claiming, Brother Francis, yung sumampalataya ka na yung family mo kasama mo talaga. Kasamang bride. Kasama sa rapture. Kasama sa loob ng bride. Claiming At yun yung claiming. Doon sa mga ibang end time churches, makasama ka lang sa grupo nila, rapture ka na. Mali yun. Parang may kaisipan din sa atin ng ganyan. Kinukorek natin dapat yan eh. At dapat tinatakot na natin yung kapatiran na umaattend sa atin pero walang ginagawa. Silang bisitahin na natin sila, turuan na natin sila. Yan dapat ang benepisyo na kasama natin sila sa church. No? Hindi porke naka-attend kayo, ligtas na, tapos na. O naniwala lang kayo, tapos ipaniwala na wala kang ginagawa. Hindi ka bereyan. No? Para attend ka lang, uwi. Tapos yung anak mo, puro Game Boy. Kung ano na pa. Hanggang nakurap na. So, yung naka-attend ka, stepping stone yan, marinig mo yung mensahe. Pag ang kompletong mensahe, hindi yung kung nakikinig ka lang, re-revive ka lang, para kang hinihele-hele ng preacher. Kasi magaling ang preacher, malalim din magturo, hinihele-hele ka. Pero walang instruction kung gagawin mo. Walang follow-up dyan. Yan na rin yung yung maling claiming. Nagkaroon ka ng false sense of security. Kahit hindi natin natawag na claiming yan yung nagkaroon ka ng kumpiyansa, o mga pamilya, makinig kayo. Kung nakalap ka ng kumpiyansa, pag hindi ako tumawag, nakipag-reckoning, nakipag-coordinate, okay lang yan. Yan katulad ng false claiming yan. O binubulag lang natin sarili natin. Yung false claiming. So, may binira si Gabrola sa akin na ligtas ka na, pwede ka ba mawalang kaligtasan mo? Eternal security topic Sabi ko, sige, pare tayo, agree tayo sa eternal security. Gano'n ka nakasure? Cellphone na libang hindi cellphone na natituro natin sa opisina nito. Cellphone na libang. So, tinuring mo ng ligtas ka, yung mga umate ng church, maling eternal security yon. Parang maling claiming din yon. Kaya sabi ko kay Brola, sabihin nyo rin sa kanya, basahin nyo yung sagutan namin. Pero ito, sharing to na hindi ko na-record. Paano mo nalaman secured ka? So binanggit ko na yung mga maraming, ito talaga sinabi ko kay Brola. Tanungin nyo siya, lahat ba na nag-angking ligtas talaga? Lahat ba na nag-akala ligtas na siya? Siyempre, bibirahin tayo para wala tayong eternal security. Hindi, naniniwala tayo dyan. Pero anong batayan mo, ligtas ka na. Nakinig ka kay Jackson, nakinig ka kay God, nakinig ka kay Branham. Parang ginawa na nilang eternal security nila yan eh. Basta siya lang pakikinggan ko. Bakit nasa tao? Kung nakay Kristo ang eternal security, ibig sabihin, bereyan ka. Paano ka bereyan? Matured ka na sa word. Yung word mo, ang eternal security mo. Yung revelation mo, eternal security mo. Yung pagkabereyan mo, ang eternal security mo. So malalaman mo ngayon, bereyan ba kayo? Kompletong bereyan ba kayo? Sinasagad nyo na ba yung kaya nyo isagad? O excuse mo na, tulog-tulog muna. Siguridad ng kaligtasan, pagkabereyan talaga. So ibig sabihin, yung 2 Peter 1:10 ba yun? To make your calling election sure. Yan ba yun? Pagkabiriyan ba ang kaganapan yan? Pero may nakasulat yan. Make all due diligence. May gagawin ka. Hindi. Paano mo nasigurado? Pakiramdam. Sinabi lang ng pastor. Kasama ka lang sa grupo. Pero kung kumpleto yung pastor, sasabihin niya, may gagawin ka. So pagkaramihan, sabi wala ka nang gagawin eh. Maling eternal security, naniwala ka lang. Niwala yung palang kumampi ka lang sa grupo.
Kaisa mo lang yung grupo ni Yun ang Jackson. sinabi ni Pablo, na work out your own salvation. May gagawin talaga. Ang Meron. dugtong pa nga doon Hindi with mali yung fear and Pentecostal trembling. Diba? Bakit dinugtungan ni Pablo na with fear and trembling? Bakit? Tignan mo tayo, walang fear and trembling. Kaya relax, tinatamad. Natatawa pa. Ay, nalimutan ko. Ay, talagang di ako tumawag. Kasi nagtatampo. Mga ganyan. So, pag may fear and trembling walang ka, pag-aalala, walang fear, walang trembling. pag walang fear and trembling, relax ka. Pag walang fear and trembling, relax ka. Yan, bakit may iyak sa trumpet? Malinaw. Fear and trembling yan. Maganda, inanong mo yan eh. Yan ang trumpet. Yan ang atonement. Ang dulo niya, atonement. Gusto ko idagdag nyo itong talata Konektado sa atonement, dulo na yan eh. Dulo na ng trumpet yan eh. 1 Peter chapter 4. Anong version? Bahagyang maligtas. Scarcely be saved. Konekta natin to sa trumpet, atonement. Dapat umiiyak ka, natatakot ka. Ngayon, pag tinanong kayo by soul, alam nyo na hindi pa. Pero natakot ba kayo? Saka na yan, tulog ko lang yan. Lilimutin nyo lang yun eh. Huwag nyo limutin. Itong kaya tumipis na pinapaalalan tayo ng Diyos eh. Buti pa ang Diablo nakasulat for the record nanginginig pa. Takot at nanginginig pa. Okay, tama ka. Pero ang tao, walang alala, walang pangamba. Di nanginginig, walang katakot-takot ang tao. Tsaka na nakaramdam ng takot pag may panganib na talagang... Kailan tayo hindi kailan nagaganap tayo yung pwede offensive. mag-celebrate, Tama magsaya, hindi na walang nagaganap yung takot? offensive. O dapat matakot na pag hindi nagagawa yung offensive na pinapagawa sa pamilya. Hindi nagre-record. 18, 17, 18. Hanggang 20 daw ata. Sabi dito sa 17, sapagkat tumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? 18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? 19. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Gawa ng mabuti, offensive yan. Nakakala nyo paggawa ng mabuti, mabuti lang sa mata ng mundo. Ang mabuti sa mata ng Diyos yung offensive. Nang lumalang. Kabutihan. Hindi kabutihan lang. Maraming mabuti. Nagbigay ka ng pagkain sa mahirap. O, balas kong banggitin kay Remy. Marami na siyang tinulungan na tao. Ang malalim na kabutihan, sabi ko Remy, leverage mo sa spiritual. Malasakit mo sa spiritual. Kasi tagos, malasakit sa kaluluwa. Pinahaba mo lang yung paon niya sa lake of fire kung binigyan mo ng pera pero worldly naman. Young people, no? Yung malasakit ni Adan na Eva, yung pagdamay. Yan ang tamang pagdamay, kumpletuhin mo. Paggawa na mabuti. So, nangababata, ibig sabihin, nagsisikap ka. Yan yung all due diligence sa 1 Peter 1:10. Itong 18, no? Matuwid ay bahagyang maligtas. Kung matuwid bahagyang maligtas, kung ikaw ay nakasama sa rapture, hindi ka nakasama sa rapture na sitting pretty lang. O yung pamilya mo nakasama sa rapture. Lulusot ka sa butas ng karayom. Kaya mo sabihin, dadagdagan ako nung gagawin eh. Hindi ka naman talaga dadagdagan. Pero, pinapalabas lang ng Diablo, mahirap. Mahirap nga talaga. Ayaw mo ba dumanay? Nagdumatan tayo sa hirap sa trabaho para magkaroon ng ginhawa ang pamilya. Inuunahan lang tayo ng Diablo sa isip natin eh. Inuunahan lang tayo ng Diablo sa isip. Hindi man talaga mahirap yan eh. Hindi man talaga imposible yan eh. Di tayo lang Diablo, huwag ka na tumawa, pahirapan ka. Wala. So, ang trumpet atonement,
Dumaan kayo sa butas ng karayom. Hindi yung invento na sariling diskarte yan. Magkonsulta kayo. Mahirap, bet. Sa umpisa mukhang hirap, pero dinadayo lang kayo ng Diablo. Pero talaga mahirap yan. May sakripisyo. O ito yung gusto ko. Isinay ko to kay Barlito isang gabi. Si Kristo dumating sa butas ng karayom yan. Ano ba yung kaligtasan ni Kristo? Barlitz, ano yung kaligtasan ni Kristo? Sagutin mo. Na hindi siya mapatay? Tulad turo ng Muslim? Hebrews 5:7. Nagdalangin siya iligtas siya sa kamatayan. Ang kamatayan niya, yung napunta siya ng impyerno. Na-impyerno si Kristo. Hindi, ang tanong ko, ano yung application ng Hebrews 5:7? Nanalangin si Kristo na iligtas siya sa kamatayan at dininig yung panalangin niya. Ano yung kaligtasan ni Kristo? Ang kaligtasan ni Kristo yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Yun yung resurrection niya. Yung pagtanggap. Tama yan. Dito tayo ngayon. Dito tayo sa lupa. Tayo. Yung sinabi na hindi pinabayaan na mabulok ang kanyang katawan. Yun yung kaligtasan. Tama yan. Pero ito yung tanong. So alam ni Kristo kailangan dumaan siya sa kamatayan. Dumaan si Kristo sa nakita na ni Kristo bilang isang propeta, 'di ba? At saserdote. Kung ano yung nakikita niyang ginagawa sa Israel taon-taon, nakikita niya 'yon, 'di ba? Sabi mo 'yon nakikita niya 'yon. So ano ang kaligtasan ni Kristo? Ano pareho na rin ano yung kaligtasan natin? Yung hirap na kanyang mararanasan hanggang till the point of death, sabi ni Pablo. He took form of a servant. And sabi ka ni Pablo, hanggang until the point of death. Yun yung kanyang ipinapanalangin sa Ama. So, ang kaligtasan din natin pala, kamatayan. Kailangan mamatay tayo sa laman, yung sariling diskarte. Kailangan mamatay tayo sa sarili nating diskarte. Kasi si Kristo, sinuko niya lahat Sabi niya, not my will, but your will. Ang kadalasan ngayon, sarili pa rin natin ang nasusunod sariling diskarte nga kailangan mamatay yung sariling diskarte natin. Kasi pag di namatay yung sariling diskarte natin, hindi makakakilos ang Diyos Kaya hindi magawa natin yung kalooban niya. Kunwari, ayoko tumawag. Bakit tumatawag kay Dungka? Tumatawag kay sa LTO, tumatawag kay sa SSS. Ako nyo? Oo nga. Parang dito, pag related sa ministry, saka na. Pero pag sa ibang bagay sa lupa, so, hindi imposible tumawag. Diba? Yung laman natin, kinakandili pa natin laman natin. So, atonement, sakripisyo mo yung laman mo, katain mo yung laman mo. So, bigay mo yung buhay mo para sa paglilingkod. Yung paglingkod, syempre, bereyan ka, alam ano may pinapagawa ng Diyos. Parang tatanggapin mo yung sakripisyo mo na bigay. Kasi sa ibang church, wala ka nang gagawin, no? Makikinig ka lang. Dito, may pinapagawa ang Diyos. Bereyan tayo, progressive tayo. Alamin nyo. Kung ayaw nyo alamin, hindi ka sumusunod sa Diyos. Ayaw mo maging bereyan, hindi ka sumusunod sa Diyos. Ayaw mo alamin Naniwala ka sa ibang church na sarado mo isip mo, huwag ka na makinig dyan. Aral ng tao yan. Di ba? Kulungan ng isip. Nagkakaisa lahat, kulong laban, buong denomination laban kay Barbanat, buong time laban kay Jackson Gunn. Itong buong Pilipinas laban dito sa pagkabereyan na tinuturo natin. So, ang pagkabereyan, hindi lang yan yung hindi ka lang nakahatol. Ang pagkabereyan, hinahabol mo. Umiiyak ka talaga. Masugid mo sinusundan. Hindi telenovela, hindi pocketbook o Wattpad ng sanlibutan. Sinusundan mo yung mensahe ng Diyos. Karugtong pa na revelation. Nangungusap pa si Kristo sa love letter. Kasi, sa panahon kasi, sa literal na kalalagayan, nung unang panahon sa Israel, mababasa naman natin sa Bible mayroon silang nilalagay na watchtower. Mayroong nakalagay doon na tagabantay at may hawak na trumpeta yan. So, ibig sabihin, malaki ang obligasyon at gampanin niya na pag may kaaway dumarating, kailangan makapagbigay siya ng hudyat. Pag patulog-tulog siya, yari siya, patay siya. Kumbaga, nakasalalay sa kanya yung kaligtasan ng kanyang binabantayan.
So ganun din dito, nabanggit mo kasi kanina, kailangan magpakakak na tayo, kailangan magtrumpeta na tayo regarding sa message, kung anong mayroong message tayo. So ibig sabihin, nakasalalay din sa atin yung kaluluwa ng mga mahihina. VBS na tayo lahat. Talagang nakasalalay. Nakasalalay. Kasi nasa atin mensahe, tapos hindi mo i-VBS. Hindi mo man lang i-PPM, itatawag. No? Nag-iimbita. Wala lang. Pag-attend ng anniversary, mapapaliwanag mo ba sa anniversary? Tatayo ko lang. Maikli lang oras eh. Dapat anniversary, napaliwanagan na sila. Kasi bago tayo magstaya, kailangan nakaiyak na tayo eh. Sa katulad sa Passover. Ano ang kalungugan ng mga pag-ritual sa bisa ng pagbabayad sa alat bilang tipo ng tunay na paglilinis na ginawa ni Kristo? Wala doon sa pista ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. So yung pagkabuhay ni Kristo, tipo dun sa bayad sala. Okay, tama. Ito letter B na yung tanong na yan. Kaya may letter B. Una nga, nagkamali ako, kaya siningit ko yung resurrection eh. Pero bakit ko sinabing siningit ko yung resurrection? Kasi atonement tayo eh. Mini-mirror image ko yung fall feast sa spring feast. Di ba mirror image of fall and spring? Dahil sa 7 days. Ngayon, tignan nyo yung atonement. Mirror image yung Passover. So, yung physical birthday of Christ, yung physical indwelling of Christ sa River Jordan, kasabay niya, mirror, nasa loob siya ng, unleavened bread. Nasa loob yung first fruit ng unleavened bread. Kasi 7 days ang unleavened bread eh. 7 days ang tabernacle eh. So, Feast of Tabernacle. So, ang atonement, tsaka Passover, mirror image. Itong Passover, kamatay ni Christ. Pero malapit na yung resurrection. First fruit, unleavened bread yun eh. Resurrection ni Christ. So, ito ngayon letter B. Tawag ko birthday na resurrection. Kasi syempre hindi pwedeng birthday lang, kundi next week na topic yan. Feast of Tabernacle. Sa atonement, kailan mamatay ka sa sarili mo, di ba? Ano ba yung ginagawa sa atonement? Yan, letter A yan ha. Papasok ang priest once a year. Dadalhin niya yung dugo ng korderong kinatay, sinunog. Yung dugo na yan, wiwisik sa altar. Kung tayo, si Kristo high priest, tayo high priest, papatayin natin sarili natin yung pinapaliw ni Padong kanina, no? Na yung sariling diskarte yung papatayin mo. So, ngayon, papunta, karapat dapat sa kakakwalipikado sa Passover, unleavened bread, first fruit na mareresurrect ka. O si Kristo, yung birthday ni Kristo sa resurrection. Itong letter B, hindi birthday na natural birthday, supernatural birthday to, which is the resurrection. The ultimate birthday to. Kaya, first born from the grave. Si Adan, tulad ng unang paggawa kay Adan, from the ground. Ang original mong birthday, hindi sa sinapupunan ng ina. Ang original mong birthday sa Logos of God, from the ground, resurrection. Kaya makikita mo sa mirror image na to. Dahil sa dalawang pista to, pag pinapansin mo to, eventually makita mo to. Ito pala yung gusto ng Diyos sa birthday natin. So, ang Feast of the Atonement, yung atonement kasi, tipo rin ng pagpasok, di ba sabi mo kanina, tipo ng pagpasok ng high priest, starting from the laver, then after that, yung tribulation period, yun yung part, paano naging yung pagpasok doon ng priest, kakain siya ng showbread, sisindihan niya yung candlestick. Paano yun nangyari dito sa tribulation? Paano siya diyan sa tabernacle? Tinapat ko doon sa tribulation. Itong church ages table of showbread. So imagine mo tong tabernacle. Letter C ito, no? Itong tabernacle ay type sa kapanahunan natin. Yung altar na kinatay, sinunog, yan yung cross. Yung laver,
Yan yung Holy Spirit. Day of Pentecost. He will baptize you with water and fire. Pagpasok mo ng holy place, pumasok ka na sa church ages. Yung 7-armed candlestick, yan ang 7 church ages. Yung table of shewbread, yan ang word in every age. Yan yung logos, yan yung progressive revelation. Yan yung present truth mo, message of the hour mo. Ano yung altar of incense? Malapit yan sa atonement. Rapture. Siyempre, prayers of the saints. Pero yung usok na umaakyat pala, type din na rapture yan. So yung nabasa mo sa Revelation, yung prayers of the saints, o pakasama na yung saints, kung pala pray ka, nilipad ka, na lagi ka umiiyak, no? Katulad ni Kristo, pray iyak. Ngayon dito sa pista ng atonement, pumapasok ang high priest once a year, dun sa most holy place, para wisikan ng dugo. Ito dito sa tinatype natin, sa tabernakulo, nasabi ko nga, parang na inside out, magaling kantang inside out, no? Inside out yung tabernakulo sa mangyari sa mundo. Whether naniniwala ka o hindi, o kapos ang alam mo, ang buong mundo apektado, hindi na uncertain zone. Ang buong mundo papasok sa most holy place. Siyempre, di ba na mamamatay ang high priest pag di ka dapat? Maraming mamamatay sa mundo pagpasok ng tribulation period. So pagpasok ng tribulation period, parang pumasok na yung panahon turo ng Sabadista yung investigative judgment. Ang investigative judgment 1844 Di sila Itapalpak na rapture nila second coming. So, pero ang tama, may darating talaga at pattern na yung Sabadista ang unang gumawa ng ganito. Kaya ako nakapulot sa kanila ng ganito. At dahil may talata rin sa Bible, the ark was seen in heaven. Nakita raw yung ark nung habang tribulation period. Ibig sabihin, yung buong mundo pumasok sa most holy place. Hindi yan dapat nakikita, may tabig yan Kung nawala tabig, hindi na dahil sa Pentecost. Apoy na, yung galit na ng Diyos. Hindi ka kalapat-dapat. Tatanggapin mo na yung salot ng Diyos. Sa buong mundo, mahatulad, maghihirap. So, anong kinalaman yan sa atonement paksa natin? May priest pumapasok once a year. Parang yan yung half an hour silence Yung nakakatakot Parang dumating na yung oras ng reckoning ng buong mundo Kasi ginagawa sa atonement yan. Letter A, kailangan matalakay natin. Once a year, kumakatay ng kordero, hugasan at susunugin, tapos yung dugo, papasok ng high priest doon sa most holy place. Tapos wiwisik niya yung dugo sa altar. At kung titignan mo sa taas yung tribulation period, bababa si Kristo. Yan. Sisindihan muna niya yung altar of incense. Ibig sabihin, rapture muna saints. Then bago mag-tribulation ng buong mundo. So nagamit din sa Sabadista para investigative judgment lang para makita ko to. Kasi nasa Bible to, hindi ako kumukopya lang sa Sabadista, nasa Bible to, sa loob ng tribulation period, nakita yung ark in heaven. Kasi pumasok yung buong earth doon sa most holy place. Ito ko sa broadcast, inside out. You turn the temple tabernacle inside out. That's the blueprint of God sa timeline natin, sa panahon natin. Magbulag-bulagan ka sa kalugihan mo. Okay? So, sasadyain mo ba na huwag mo na sila attend? Nako, kalugihan mo yun Huwag ka muna magberayan. Suspendido muna yung mga training. Huwag na kayo kumain, huwag na kayo pumasok sa school, huwag na kayo magtrabaho. Parang ganyan din yan Information lang. Yung incense, yung curtain na yan, yung curtain pagitan. So yan yung parang rapture. Yung pagitan yung may curtain. Kasi incense, curtain. Tapos yung loob na. Ang sinasabi mong inside, yung loob na. Yung outside, inside out kasi ang sabi mo, di ba? So yan yung pagitan ng tribulation at church ages.
Yun yung curtain na yan, di ba? Ang ibig sabihin, inside out, Tribulation. pag pumasok ka sa tabernacle at templo, papasok, parang closed space. Pero diba, minsan binabanggit ni Wesley, ni Branham na ang sky, ang bubong ng kanyang kapilya. Ang buong mundo ang ating parish. Hindi pinagsalita si Wesley sa dati niyang church. Parang sa atin sa Binondo, no? Pero ano sabi ng Diyos kay Branham? Ano sabi ng Diyos kay Wesley? Ang lahat ng mga tao sa mundo, yan ang parish natin. Yan ang outlet natin. Dapat nag-witness na tayo dyan. Dapat nagtutrumpeta na tayo sa ibang tao. May Manalite pa nakikinig sa atin. Huwag tayo umiwas sa Manalite. Gusto ko sa iba, wag lang sa Manalite. Hindi, nasama mo yan sa tubi mo. Pati Manalite kasama sa tubi mo. Wala tayong discrimination. Yung hindi mo lang pinipilit, yung sarado talaga. O makakapagturo ka ba sa Carolina? Makakapagturo ka ba kay Elevera? Makakapagturo ka ba kay La Soriano? Kay Naruel sa level 3? Makakapagturo. So kung hindi ka makakapagturo doon, sino makikinig? Yung iba, siyempre yung iba medyo di alam, yung iba open. Yung Manalite open pa yan. Tuloy lang, mahina-hina lang laman, di ba? Pero kung habang open tuloy, huwag tayong mamili. Wala tayong pinipili. Mayaman, mahirap, lahat yan, tuturuan yan. So trumpet. Pakilinaw mo yung inside out. Yung out, di ko masyado makuha yung sinasabi. Yung inside kasi yung loob na yun, yung mga sinasabi mo parish na yung mga tao, di ba? Meron ka bang supot? Di ba yung supot pwede mo baliktarin? Yung loob yan ang naging labas. Damit mo pwede mo baliktarin. Yung nasa loob yan yung nasa labas. So imagine mo itong tabernakulo. Yung holy place, pag kunwari binaliktad mo yung tabernakulo, no? Yung holy place, parang church ages. Pauuna, parang ganon. Pagbabaliktad, hindi pinagdaanan ba? Isipin mo yung buong earth pumasok sa holy place, then pumasok sa most holy place. During Day of Atonement. So mahalaga pala atonement, parang type yan sa katapusan. Gusto nga yung wording ng video sabi sa video, may 10 days ka na lang natitira sa buhay mo. Nakakot yun 10 days of may wording siya Pag hindi mo ginawa yung pagsisi, may chance ka pa. Umabol ka na. Hanggang atonement dulo na. Wala ka ng oras. Sa Israel, sa Israel, kapag may nagtawa sa kanila sa araw ng 10 days na yan, may nagtawa, ayon kay Moses sa Torah, ini-eliminate sila ano tawag doon? Parang pinapatay ata sila. O hinihiwalay. Parang ganun. Sa oras ng pagtunog ng Gadola, di ba? Pagtunog nun, magsisimula na yung dalamhati nila, iiyak na yan sila. At 10 araw. Hindi sila, seryoso sila dyan. Talagang afflicted sila sa ano ng Diyos. Sa bawat araw na yan. Afflicted sila. Pero may malilit na tunog, may mahabang tunog. Ibig sabihin, mahaba yan. Hindi lang yan isang beses. May paunti-unti dyan, tas may mahaba. Marami tayong chance. Kailangan tayo, makulit tayo. Hindi tayo nagkukulit sa kapatiran. Kailangan makulit tayo. Sa pamilya natin. Bawat tutulong sa hukom, kailangan tumulong sa kulit. Hindi sinabi mo isang beses, di niya sinunod, wala na. Huwag ka titigil. Pag di ka makulit, hindi ka trumpeta. Hindi kasi yung trumpet, makulit ka. Unang araw tumutunog kasi 7 yan, di ba? Kaya kailangan makulit ka. Tunog bawat araw. Ka, nag-record ka. Kasi trumpeta ka Para makasama ka sa atonement, nagtutrumpeta ka. Yung makikinabang, makikinig pa lang sa trumpeta, sana maging certain sound nila. Ngayon, pag natutunan nila umiyak, then magtubi, sila naman nagtutrumpeta. So meron, yung 10 days, meron tayong tanning. Kung si pinabambuyan, yung anak natin lumalaki, may tanning din talaga yun Bawat oras mahalaga, bawat minuto mahalaga. Huwag mo waldasin yung bawat minuto at oras nila. Magpakonsulta na kayo, paano ko tetrain yung pamilya ko. Maraming ihabol Kunwari, malayo ka. Mahabol ka pa lang. Kailangan sa puso mo, may pag-iyak, may pigati, may emergency. Yan ang meaning ng trumpet, emergency. No? So, ano yung atonement?
Wala ka ng oras. Tapos na. Ang paksa nating atonement, tubos ka na ba? O turing na to, hindi to yung dahil rapture na tapos na, wala ka ng oras. Ngayon ba may oras ka pa? O ano yung atonement mo? Umabot ka na ba sa standard? Yun ang atonement mo. Graduate ka ba? O kung di ka pa graduate, umaabante ka ba? At least umaabante ka ba? Sa mata ng Diyos, umaabante ka ba? O sasadyain mo, limot-limutin, tapos magpasyal-pasyal, kain lang sa labas. Kailangan umaabante ka ba sa 2B? Di ba sa school hindi tayo papayag anak natin, hindi umaabante. Magagalit pa nga tayo. Kung repeater yan na grade 1, grade 2. Galit nga tayo, hindi na nagagawang assignment nila eh. Spiritual tayo. Galit ba tayo sa pamilya kung walang abante? Merong sa atin nakaabante talaga, konti. As titigil. Minamamatay talaga sa disyerto. Hindi nakapasok sa promised land, no? Titigil ba yung high priest somewhere doon sa holy place? Takot na pumasok sa most holy place. Baka mapatay. So, ang buong mundo papasok. Yung mga hindi karapat dapat, yung foolish naging wise. Hindi ka karapat dapat foolish maging wise. Patay ka rin. Papatayin ka rin. Kristo na yung papatay sa'yo. Yung mundo na yung papatay. Yung Diablo rin. Hindi ka papatay ng Diablo eh. To-torment ka ng Diablo. Yung Diablo di ka papatay. Gusto nga ng Diablo, malusog ka ngayon eh. Para paglaruan ka na lang sa tribulation period. Awa na lang ng Diyos, patayin yung mga tao sa buong mundo. Mababawasan ng taon sa lake of fire. Pero dito tayo mga believers. Papasok ba? Pwede ba umabot tayo sa atonement? Nandito pa tayo sa wala pang rapture. So kung may spiritual trumpet, may spiritual rapture, may spiritual atonement. Ano yung spiritual atonement? Umabot ka na ba sa justification by faith? Ano ba yung tinuro ko sa justification by faith? Nagsikap ka ba? Maging berian. O wala kang pagsisikap. Kunwari nagsisikap ka na. Nakikita ng Diyos yan. Nagsikap ka ba? Alam mo yan kung sinasadya mo hindi magsikap. Examine yourselves. So tuwing spring and fall, may examination yan. May pray-iyak yan. Magpe-pray-iyak din tayo bago mag-communion eh. Umiiyak din yung mga Israelita sa Egypt kasi narinig lang namamatay yung mga Egypto eh. Sineseryoso nila yung instruction. So, ang atonement natin, wala pa yung sa actual araw ng rapture. Talagang nilalabanan mo yung flesh mo, yung sariling diskarte mo. Ibig sabihin, parang saltang Methodist, yung hukom parang Methodist, no? Ginaganap ba yung gusto ng Diyos ganapin mo? Tumbungin ko na yung mga medyo hindi pa alam ang hukom. Meron ba kayong family training? Meron ba kayong pabasa report? Nasa Bible ba yung pabasa report? Meron bang LCM na yung mag-asawa dapat nag-aaralan, nagtuturuan? Huwag kayo tatamarin sa pamilya na mag-asawa. Huwag kayo tamarin sa EA nyo. Dote nyo yan eh. Biblical dapat magdote yung may asawa. Dahil hindi pa matured. Biblical ba dapat maging berayan individual? Magkumpara, magtanong, mag-share, mag-ampon. Biblical na ba dapat mag-recon, mag-akay, etc. Dami, di ba? Pero hindi, unti-unti mag-aaral ka, magtanong ka na. Ano ba yung kulang ko? Ano yung tamang repentance sa Acts 2:38? Ano ba yung kulang ko sa asawa ko? Hindi yung asawa may kukulang lang. Ikaw may pagkukulang sa asawa mo kasi ikaw man nakakaalam eh. Anong gagawin ko sa asawa ko? Anong gagawin ko sa mga anak ko? Anong gagawin ko sa mga kapatiran? Abot ka na ba doon? So, sa puso mo kung sinisikap mo, pwedeng sa mata ng Diyos at justified ka. So, yung spiritual atonement, yan.
Yung sakripisyo ni Kristo sa cross na-apply sa'yo kasi nagsasakripisyo ka rin. Kaligtasan po ba sa bestiality? At ano po ang paraan para maligtas dito? Ang bestiality, yung kasalanan ni sa literal sense yung kasalanan ni Eva. Kasi hayop yun Ngayon, ilaliman na natin yung bestiality sa panahon natin ngayon. Do not be unequally yoked with unbelievers. Tinatawag kong serpente yung maling LCM. Yung maling partner, yung maling karelasyon. So, kung kunwari asawa mo na yan, hindi turuan mo na yan para hindi na yan serpente, hindi na yan lilit. Pero serpente lalaki. Hindi babae version yung nangyari kay Lilit. Parang aswang. Ang bestiality ngayon, hindi literal na. Kasi kukunti lang naman tao nakikipagsiping sa literal na hayop. Meron yan sa buong mundo. Pero sa porsyento, madalang mo marinig. Pero kunin natin spiritual. Pag yan ay unbeliever, worldly, kahit hindi pa nga asawa, yung asawa wala ka na magawa, kundi magpahukom ka na para maayos yung pag-aasawa. Pwede maihabol yan Sa biblical yan paano kung boyfriend, girlfriend, liligawan pa lang? Magpahukom ka rin. Magpaturo ka sa hukom. Ano yung tamang panliligaw? Ano yung tamang LCM? Uunahin mo ba yung sarili mo? Kasi hinabol natin sa anak natin magtrabaho. Sa trabaho, makikita nila. Hindi natin inaayos yung abrahanda. Nahulog tuloy yung pamangkinin, numero 1 trained yan. Kumbaga kumpara sa lahat ng young people, numero 1 trained yan, nahulog dahil walang tubi, walang barkadang ka-sharing. So, yan ang matakot na kayo mga magulang. Binibigyan ka na kayo ng taning. Lumalaki kasi ang anak nyo. Bawat oras, araw, nawawaldas. Sister Asmin, meron bang nag-aampun sa'yo? Kahit ka mag-anak, kahit magulang pwedeng ampun ng tawag na tinitignan yung tubi mo. O okay lang, wala. O kaya, bula-bulain mo lang yung record. Wala. Hindi ako, nakakonvict ako, nakita ko yung listahan ni Kate na ang dami niyang listahan ng foreigner o tao. Kung hindi nire-record to, nasasabotay, kahit pa may nagre-reply daw. O ibig sabihin, dapat nasunod na. Alagaan niya yung pag-reply. Para mawala, ang purpose niya mawala ang bestiality sa anak natin. Bakit? Kasi one day, pag hindi mo sila bibigyan ng barkadang ka-sharing, sino yung ka-sharing nila? Di worldly. Ano ba yung worldly? Yan ang spiritual bestiality. Yan yung tulad mo serpente o nililit na puro worldly ang iniisip. Sinapian na ng demonyo yan. O hindi mo kilala literal hayop. Spiritually, pag ang excitement mo ay worldly, bestiality na yan. Bestiality, kahit hindi pa na nagkaroon ng pangangalo niya sa physical na laman. Spiritually, meron na yan, nakasulat sa Bible yan. Kung barkada nila ay mga fornicators. So, alamin nyo, wala pa bang ka-sharing anak nyo na barkadang ka-sharing? Kung matakot buksan nyo yung mata nyo, meron naghanap ng kaibigan yan. O sinong kaibigan niya? Diba? Hindi lang games yan o palabas ng pelikula. Maghahanap ng kaibigan. Kunwari wala pa. Sandali lang may manligaw dyan, sandali lang sasagot yan Matakot na kayo. O hindi lang dahil babae anak nyo. Matakot din kayo kahit lalaki ang anak nyo. Anak nyo na na rin, na bestiality na rin. O yan malalim na bestiality, Sister Asmin. Literal kasi, nangyari sa magulang natin Nadama yung dugo natin. Yung dugo natin may ganyan tendency. Pag wala tayong training, lalabas yan. Pag may training tayo, masusupil yan. At pag kwalipikado ka sa atonement ka, kwalipikado ka sa atonement, linis ka, rapture ka, tatanggalin ng Diyos yan. Babaguhin ng Diyos yung katawan mo. Pakita mo yung sinseridad mo muna sa Diyos ngayon. Na sineseryoso mo yung pinapagawa niya. Ano yung mga ginagawa nila sa pista sa Israel ng atonement?
katubusan, bayad sala. 7 pista ang Panginoon. So, ang pista sa Taglagas ay trumpeta, then atonement. So, anong ginagawa sa atonement? Anong ginagawa sa trumpeta? Yung atonement, yung Hudyo, yung ginagawa ng Hudyo, yan, kumakatay. Siyempre, may iyak yan. May iyak yan, May somber and repentant. Yung Yom Kippur, yan ang atonement. Dulo na yan. So, at least yung high priest pumasok sa holy place once a year, yan atonement. Yan ang mga practices. Yan, po natin gagawin yung Feast of Atonement? Masasabi ko lang, yung trumpet, di magpighati kayo, umiyak kayo, magluksa kayo, magpray kayo, anong dapat, kasama na dyan, magkonsulta kayo sa hukom, anong dapat nyo gawin. Then, part ng trumpet, magmensahe kayo. Ang part ng gagawin, magmensahe kayo sa iba, tumulong kayo sa DVBS. Ma-apply sa sarili nyo yung mensahe. Then, pagka nagawa mo na yan, ito yung atonement. Dahil nasanay ka na, nag-mature ka na, nasanay ka na, hindi ka pa graduate na hukom, Hindi ka pa bayad dote. Pero, tuloy-tuloy ka na. Yung baka, hindi ka na mapipigilan. Yung iba, pag may nagawa, natitigil pa . So, dapat, magkipag-reckoning kayo, huwag kayo lalaktaw, natitigil. Parang may sakit. Hindi niya kaya, sinusubuan pa. There will come a time, kaya na niya magsubo mag-isa. Yung bata, So, kailan umabot ko na sa tawag ko critical mass. So, kaya mo nang gawin. Yan na yung atonement. Tuloy-tuloy mo na. So, mostly, pag nakarating ka na sa DVBS, partially nagagamit ka na sa hukom. Nakarating mo na yung atonement. Kahit di ka pa literally graduate doon sa ministry, sa Branda. Pero napapansin mo na talagang hindi ka na mapipigilan, talagang tumutulong ka na. Isa sa halimbawa, talagang nakaka-DVBS ka na. Kung di man DVBS, logistics sa cellphone. Atonement ka na. Spiritual atonement, hindi yung rapture atonement na tribulation atonement. Iba yung atonement sa mundo na tribulation. Iba yung rapture. Salamat po sa gabi na to ng aming Sabado Tanungan, Panginoon. Kung gaano kami karami ngayong Sabado Tanungan sa live broadcast. Sana bukas, Lord, yung mga nakinig ngayon ay makinig din sila bukas. Mag-support po sila dun sa Sunday broadcast namin. At salamat, Panginoon, sa mga biyayang binibigay mo po sa amin sa araw-araw, sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa amin. Patuloy din po kami, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin, sa mga hindi namin agad-agad na pagsunod sa mga mensahe mo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa nagtuturo sa amin, Panginoon, sa sumasagot sa mga tanong namin. At nawa yung mga nasagot po ng mga tanong ay maalala po namin at maituro rin po namin sa iba na makakasalamuhan namin, Panginoon, hindi lang po dito sa loob ng church namin or sa organization namin, kundi sa iba pa rin pong mga denominasyon sa ibang mga tao, Panginoon. Ingatan po ang bawat pamilya, Panginoon, na nandito, na nagsusupport po sa ministry, sa online, tsaka po, Panginoon, dun sa physical na na gatherings po namin. Pinagpipray ko rin, Panginoon, yung gawain namin para bukas. At ingatan mo rin po si Brother Francis sa kanyang health, Panginoon, na magkaroon pa rin po siya ng mahabang buhay, Panginoon, para magturo sa amin. At maituro rin namin, Panginoon, lahat ng mga natutunan namin sa Kanya. Ito lang pong dalayan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Pumalakpak tayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos nating dakila. Pumalakpak tayong may awit at tuwa, ngayon'y magdiriwang lahat ng nilikha. Tayo'y pinili, tayo'y hinirang, tayo'y kapiling sa kanyang kaharian. Tayo'y pinili,
tayo'y hinirang, tayo'y kapiling sa kanyang kaharian. Ihip ng trumpeta, awit ng papuri, sigaw ng pusong itinataas ang Panginoon. Ihip ng trumpeta, awit ng papuri, malayang nagpupuri, tataas ang Panginoon. Pumalakpak tayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos nating dakila. Pumalakpak tayong may awit at tuwa, ngayon'y magdiriwang lahat ng nilikha. Tayo'y pinili, tayo'y hinirang, tayo'y kapiling sa kanyang kaharian. Tayo'y pinili, tayo'y hinirang, tayo'y kapiling sa kanyang kaharian. Ihip ng trumpeta, awit ng papuri, sigaw ng pusong itinataas ang Panginoon. Ihip ng trumpeta, awit ng papuri, malayang nagpupuri, tataas ang Panginoon. Tayo'y pinili, tayo'y hinirang, tayo'y kapiling sa kanyang kaharian. Tayo'y pinili, tayo'y hinirang, tayo'y kapiling sa kanyang kaharian. Ihip ng trumpeta, awit ng papuri, sigaw ng pusong itinataas ang Panginoon. Ihip ng trumpeta,